At ngayong araw na ito mga kanyusik, tayo naman po ay muling magkakasama-sama hanggang mamayang 9 a.m. May mga balita at issue na naman po tayong pag-uusapan ngayong umaga na ito. But of course, bago po tayo dumako sa ating issue at mga balita, ay narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. May batang nagngangalang Lito na nagtanim ng buto ng mangga. Araw-araw dinidiligan niya ito at ipinagdarasal na sana ay mabilis itong lumaki. Pagkatapos ng ilang linggo, wala pa rin siyang nakikitang bunga. Nainip siya at muntik nang hukayin ang lupa upang tingnan kung may nangyayari ba. Ngunit, pinayuhan siya ng kanyang lolo. Sabi ng kanyang lolo, "Apo, may mga bagay na lumalago muna sa ilalim ng lupa bago makita sa ibabaw." Nagtiwala si Lito at ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa halaman. Makalipas ang ilang mga taon, naging malaking puno na ang itinanim niyang mangga. At nagsimula na itong magbigay ng maraming bunga. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga na ito? Kailangan nating magtiwala mga kanyusik sa proseso. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Lahat po ng bagay may kanya-kanyang panahon at lahat ng ating dasal ay ibibigay ng Diyos sa tamang panahon at tamang pagkakataon. For sure, yung iba po sa inyo ay kabilang nitong last week mga kanyusik, nakita natin yung social media post ng actress, vlogger na si Alex Gonzaga na siya po ay finally nagdadalang tao na. And for sure, yung iba po sa inyo kabilang doon po sa mga natuwa nang ibahagi po ni Alex yung kanyang answered prayer, mga kanyusik, na finally, after ilang taon na pagdarasal sa Panginoon, sila ay magiging magulang na ng kanyang asawa na si Mikey Morada. So bago ibinigay ng Diyos mga kanyusik sa kina Alex at kay Mikey yung matagal na nilang ipinagdarasal, marami rin pong pagsubok na pinagdaanan yung mag-asawa. Maraming heartbreak silang naranasan. Sa kabila nito, hindi naman po nawalan ng pag-asa sina Alex at Mikey. Di ba nakita pa natin na mas tumindi yung kanilang pananampalataya at pagkapit sa Diyos, mga kanyusik. Sinabi nila na mas tumindi pa yung kanilang pananampalataya sa Panginoon at patuloy silang naniwala na sa tamang panahon ay ibibigay din po ng Diyos ang matagal na nilang hiling na anak. At ito na nga, finally ay tinupad na nga po ng Diyos ang kanilang panalangin. So lahat po mga kanyusik nang nangyayari po sa ating buhay ay parte po ng mas magandang plano sa atin ng Diyos. Hindi po lahat ng hiling natin ay agad niyang ibibigay. Yung tipong pagkadasal natin ngayon maya-maya lang nandyan na. Pero depende, may mga pagkakataon na kung talaga ay meant na para sa'yo, na ibigay na sa'yo ng Panginoon. Siguro pwede ring mangyari, pero wala nga pong instant mga kanyusik, Hindi siya parang genie na pag hiniling mo ayan na agad yung gusto mo or yung hinihiling mo sa kanya. Kung hindi pa ito ang tamang panahon, kahit anong iyak natin mga kanyusik, hindi talaga ibibigay sa atin ng Diyos. Lalo na kung nakikita po niya na hindi ito makakabuti sa atin or hindi pa natin kayang hawakan o pangatawanan yung biyaya na atin pong hinihiling sa Kanya. Kaya mga kanyusik, kung ikaw ay nasa proseso ng paghihintay na sagutin ng Diyos ang iyong mga hiling, ang iyong mga panalangin, ay tiwala lang. Wag tayong mawawalan ng tiwala sa Panginoon.
Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan ng loob, mga kanyusik, no? Always trust God. God's timing is always right on time. Kung may delay man po sa ating mga plano, may mga gusto man tayo na hindi natutupad, huwag tayong madismaya o mawalan ng gana. Isipin na lang natin, mga kanyusik, no, na maaaring ang mga pagkabigo, yung mga pagka-delay ng mga goals natin, ay redirection, mga kanyusik, no, mula po sa Panginoon. May mga pagsubok at paghihintay na kailangan nating pagdaanan upang tayo ay mas maging matatag, mas handa at mas maging malapit sa Kanya. Magtiwala po tayo na nasa tamang panahon, ihahayag po ng Diyos ang Kanyang pinakamainam na plano para po sa ating buhay. Sabi nga po, mga kanyusik, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.